O, itong harapang tagapayo naman ang tatanungin natin na, teka muna, I'm very interested, Attorney Lorna, sa 11 years sa babae at lalaki, meron ng karapatan na, di ba after 8 years ng pagsasama, meron ng legal na karapatan ng common law wife or husband sa pag-aari or property nitong kasama niya, kahit na hindi kasal. Yan ba ay applicable sa dalawang babae o dalawang lalaki? Iba yung dalawang konsepto yon ano. The common law relationship, it's not 7 years, 5 years yan. 5. Pag nag-live-in na kayo for 5 years, regardless of gender, sexual orientation, or gender identity, pwede na kayong magpakasal without a marriage license. Yun yung 5-year limitation. Pero yung same-sex relationship, kagaya ni Dada at saka ni Nitz, walang 5 years yon. Miski na 1 year, miski na 2 years. Meron lang, although wala sa batas natin yung same-sex marriage, meron pa rin legal na epekto yung living together. Ang tawag doon, lalo na sa properties, ay hindi conjugal. Pag kasal, conjugal. Pag hindi kasal, kagaya nyo na same-sex, co-ownership ang tawag doon. Oh, wow. Pero dapat i-prove na ikaw yung nag-contribute Ayun. sa co-ownership. Huwag kang mga insecure needs. Kasi parang ang nafe-feel namin, insecure ka. Wala sa ilong yan. Wala sa paggawa ng ilong o pag-rebond. Nai-insecure ka ngayon kasi 11 years na kayo nagsasama at parang hindi pa sigurado yung future niyo sa isa't isa. Ayun. Okay. So, naliwanagan tayo. Thank you, Attorney Kapunan. Naliwanagan tayo sa, sa pagka nagdesisyon kayo maghiwalay, kung ano man ang naipundar ninyo, medyo may konting gusot at gulo yan. Kailangan ng hiwalayan din ng property dyan kung meron man kayong napundar na magkasama. Kahit hindi kayo mag-asawang legal, no? Dr. Camille, ano ba ang gamot sa selos? May gamot ba ang selos? Mahirap Ate Kuring kasi kumisan tayo talagang may pagka-possessive lalo na kung marami tayong insecurities. Pero sige, sa ganitong pagkakataon siguro isipin mo na lang na ang love, hindi yan yung destination It's a journey. So, ibig sabihin, dapat kayong dalawa dito ni Dada, mag-grow together kung gusto nyo maging forever. Kasi kung hindi kayo mag-grow together, mas maigi pa magkahiwalay na lang kayo. Dahil kasi ang palagi mong iniisip, yung mga insecurities natin, yun yung makakasira sa relationship natin. Dahil kasi wala kang gagawin kung hindi magselos, mainggit, at the same time, mga-away ka ng ibang tao. Pero kung talagang mahal mo ang isang tao, magiging maganda yung journey nyo together forever. Together for... Oh, ibang kanta rin yan! Oo, iba naman yan. Dr. Love, when it comes to relationships, kapag gumastos na ba ang isang tao sa ibang tao na hindi naman niya kaano-ano, ibig mo sabihin may meaning na yon? Hindi naman siguro. Ako Meron ginagawa ko yun araw-araw dito. Meron mga tao na talagang mahilig tumulong. Pero dito sa kasong ito, ilang beses natin napag-usapan na Ate Kuring, yung platonic relationship. Tingin ko walang platonic dito kay Dada at saka dito sa... Kay Ann, oo. Walang platonic kasi bago pa lang sila mahirap paniwalaan na nahulog ka agad yung loob ni Ann kay Dada. Nag-inuman lang sila, nahulog na yung loob niya. Hindi rin platonic dahil walang investment ng time or emotion buhat kay Dada. Si Dada, maaaring tumulong hoping against hope na meron siyang makukuha. Ergo, nandoon yung picture ng smack. May kapalit. Di ba? Kay, pangalan kay Nitz, we can sense your insecurities, no? Dahil this is not a normal relationship between a man and a woman, So, nararamdaman natin yung insecurities mo. Siguro malaki na itutulong din ni Dada sa'yo, financially or something.
at yung 11 taon na ininvest mong emosyon sa pagsasama ninyo. So nandun yung insecurities. But one thing I can tell you is this, napakahirap sa isang karelasyon yung walang tiwala sa iyo yung karelasyon mo. Lahat ng kilos mo may kulay, lahat ng kilos mo may pakahulugan. Diyan masisira ang inyong relasyon. You might want to think about it. Salamat. Ang tanong, thank you, Trio Tagapayo.